Hi, this is Marty once again and welcome to my channel. Encarnacion Amoranto Alsona was a pioneering Filipino historian, educator, and suffragist, the first Filipino woman to obtain a PhD. She was conferred in 1985 the rank and title of National Scientist of the Philippines. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Noong March 23, 1895, ipinanganak si Encarnacion Alsona sa Binian, Laguna at lumaki sa lalawigan ng Tayabas. Ang kanyang ama ay isang trial court judge at isang malayong kamag-anak ni Jose Rizal. Parihong matakaw na mambabasa ang kanyang mga magulang, isang pangyayari na nagpasulong sa kanyang mga hilig sa akademiko. Nakakuha siya ng degree sa kasaysayan mula sa University ng Pilipinas sa Maynila noong 1917 at master's degree sa sumunod na taon mula sa parehong university. Ang kanyang thesis ay isang makasaysayang survey sa edukasyon sa paralan ng mga kababaihan sa Pilipinas, isang tema na napatunayang angkop sa kanyang aktivismo sa kalaunan bilang isang suffragette. Nagpatuloy si Alsona ng karagdagang pag-aaral sa Estados Unidos bilang isang pensyonado, isang scholar na pinunduhan ng gobyerno ng Amerika. Nakakuha siya ng isa pang master's degree sa kasaysayan mula sa Radcliffe College, Harvard University noong 1920 at isang PhD mula sa Columbia University noong 1923. Si Alsona ang unang babaeng Pilipino na nakakuha ng PhD. Bumalik si Alsona sa Pilipinas noong 1923 at sumali sa faculty ng Departamento ng Kasaysayan ng orihinal na campus sa Maynila ng Universidad ng Pilipinas, na kalaunan ay inilipat sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Although American women won the right to vote in 1920, women in the Philippines, then an American colony, ay hindi nabigyan ng parihong karapatan. Noon pang 1919, nagsalita si Alsona na pabor sa pagbibigay ng karapatan sa pagboto sa mga kababaihang Pilipino, sa isang artikulong inilathala niya sa Philippine Review. Sa isang artikulo sa pahayagan na isinulat niya noong 1926, ikinalungkot ni Alsona ang katotohanan na ang lehislatura ng Pilipinas na inalarawan niyang bilang baluarte ng konserbatismo ay hindi pa nagsasaalang-alang ng batas na pabor sa pagboto ng kababaihan. Noong 1928, si Alsona ay nahalal na Pangulo ng Philippine Association of University Women, isang organisasyon na kalaunan ay nakatuon sa mga pagsisikap nito sa paglulunsad ng isang kilusan upang bigyan ang kababaihan ng boto. Si Alsona ay may akda noong 1934, The Filipino Woman, Her Social, Economic, and Political Status, from 1565 to 1933, kung saan pinanatili niya ang hayagang pagkakapantay-pantay ng kababaihang Pilipino sa kabila ng malaking pagkakait ng kanilang mga karapatang panlipunan at pampolitika. Ang mga isinulat ni Alsona sa panahong ito ay nagpatibay ng panlipunan at pampolitikang suporta para sa pagboto ng kababaihan, na sa wakas ay ipinagkaloob noong 1937.
Sumulat si Alzona ng ilang aklat sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang unang ulat na inilathala noong 1932 ay pinamamagatang A History of Education in the Philippines from 1565 to 1930. Ito ay pinuri bilang isang komprehensibong salaysay ng edukasyon at pag-unlad ng kultura ng bansa at marahil ang pinakakompleto at komprehensibong gawain sa paksa hanggang sa kasalukuyan. Sumulat din si Alzona ng mga talambuhay sa mga pioneer na kababaihan tulad ni Paz Guazon at Librada Avellino at nagsagawa ng pagsasali ng mga makasaysayang gawa ni Jose Rizal at Graciano Lopez Haina. Sumulat siya ng isang makasaysayang monograph ng wikang Espanyol na pinamamagatang El Legado de España a Filipinas, kung saan natanggap niya ang loan prize na iginawad ng El Congreso de Hispanistas de Filipinas noong 1954. Si Alzona ay umali sa fakulty ng Universidad ng Pilipinas noong 1945. Bagamat siya ay hihirangin sa UP Professor Emeritus ng Kasaysayan noong 1963. Noong 1955, itinatag niya ang Philippine Historical Association kasama ang iba pang mga kilalang manalaysay tulad ni Teodoro Agoncillo at Gregorio Zaide. Mula 1959 hanggang 1966, pinamunuan ni Alzona ang National Historical Institute. Noon ay ang National Historical Commission. Si Alzona ay walang sawang tagapagtaguyod ng mga gawa at pamana ng kanyang malayong kapag-anak, ang pambansang bayani na si Jose Rizal. Bilang karagdagan sa pagsasali ng kanyang mga gawa at madalas na pagtuturo tungkol kay Rizal, si Alzona ay nagsilbi bilang unang pangulo ng kababaihang Rizal. Pinili ni Alzona na manatili sa Maynila sa panahon ng pananakop ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Siya ay kasangkot sa kilusang gerilya laban sa mga Hapones. Pagkatapos ng digmaan, si Alzona ay hinirang ni Pangulong Manuel Rojas bilang miyembro ng delegasyon ng Pilipinas sa UNESCO. Naglingkod siya sa delegasyon hanggang 1949 at nahalal na tagapangulo ng Subcommittee ng Social Science, Philosophy, and the Humanities noong 1946. Mula 1959 hanggang 1966, si Alzona ay miyembro ng Board of Regents ng Universidad ng Pilipinas. Halos natanggap ni Alzona ang bawat natatanging parangal na maibibigay sa kanya ng bansa. Apolinario Mabini Centennial Award noong 1964, Rizal Centennial Award noong 1961, Republic Cultural Heritage Award para sa Historical Writing noong 1966, at Rizal Pro Patria Medal ng Republika ng Pilipinas noong 1971. Noong July 12, 1985, pinangalanan si Alzona bilang pambansang siyentipiko ng Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos noon. Si Alzona ay isa sa ilang mga Pilipinong kilala sa kanilang sariling karapatan na umabot sa centenarian status. She died 10 days shy of her 106th birthday in March 13, 2001. She is interred at Talibingan ng mga bayani. Thank you very much for watching. And according to a famous quote, you carry so much love in your heart. Give some to yourself. Shout out and thanks to the comment of Purita Justiniano and Fred Santos. Maraming salamat po.